Sa ating pong pangangaral ngayong hapon, tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral ng aklat ni Juan sa kabanatang 2 mula talatang 12 hanggang 22. Sa oras ng pangangaral, tayo ay nakikinig sa isang taong nagsasalita. At ito ay kamuka ng pakikinig sa isang classroom, ng isang lecture. Ngunit hindi dapat tayo magkaroon ng pag-iisip na ang ginagawa sa pakikinig ng pangangaral ay katulad lamang ng pakikinig sa isang leksyon. Sa paaralan, ang layunin ay magdagdag ng kaalaman sa mga estudyante. Ngunit sa pangangaral ng salita ng Diyos, ang ating layunin ay patibayin ang pananampalataya at na ito'y magdulot ng busilak na pag-ibig sa lahat ng mga mananampalataya. At ito ay hindi man bago ang ibahagi sa mga nakapakikinig, ay hindi nakasalalay sa pagiging bago ang saysay ng ating mga pangangaral, kundi sa pangangaral maging sa mga bahagi ng salita ng Diyos na napakinggan na natin, na pag-aralan na natin, kung muli itong mabuksan sa atin at makita natin ang ningning ng biyaya ng Diyos sa mukha ni Jesucristo, ito ay magpapatibay ng ating pananampalataya at magpapainit ng ating pag-ibig sa Kanya. Kaya nawa nga sa ating pag-aaral ngayon, ito man ay isang salaysay na mamumukaan natin, makikita natin na ito ay isang pamilyar na sa atin na salaysay. Ito pa rin ay pagbubukas sa atin ng biyaya ng Diyos, ng kaluwalhatian ng Ebanghelyo sa mukha ni Jesucristo. At ito nawa ay sikapin nating maunawaan upang patibayin ang ating pananampalataya at painitin ang ating pag-ibig. Hayaan nyo ang basahin ko sa inyo ang salita ng Diyos. Aklat ni Juan, kabanatang 2, talatang 12 hanggang 22. John chapter 2, verse 12 to 22. Babasahin ko ito sa salin sa Tagalog. Pakinggan ninyo ang salita ng Diyos. Pagkatapos nito ay bumaba siya sa Capernaum, kasama ang kanyang ina, mga kapatid at ang kanyang mga alagad. Sila ay tumigil doon ng ilang araw. Malapit na noon ang pista ng Pasko ng mga Hudyo, kaya't umakyat si Jesus patungong Jerusalem. Nadatnan niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, mga tupa, mga kalapati, at ang mga nagpapalit ng salapi na nakaupo. Gumawa siya mula sa mga lubid ng isang panghagupit at itinaboy niya silang lahat papalabas sa templo kasama ang mga tupa at mga baka. Ibinuhos din niya ang salapi ng mga mamamalit at itinaob ang kanilang mga mesa. Sinabi niya sa mga nagtitinda ng kalapati, "Alisin ninyo ang lahat ng ito. Huwag ninyong gawing bahay pamilihan ang bahay ng aking ama." At naalala ng kanyang mga alagad ang nasusulat, "Ang sigasig para sa iyong bahay ang tutupok sa akin." Dahil dito sinabi ng mga Hudyo sa kanya, "Anong tanda ang maipapakita mo sa amin bilang dahilan para gawin mo ang mga bagay na ito?" Sumagot sa kanila si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito, at sa loob ng 3 araw ay muli kong itatayo." Kaya't sinabi ng mga Hudyo, "Itinayo ang templong ito sa loob ng 46 na taon, at itatayo mo ito sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang tinutukoy niyang templo ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y binuhay mula sa kamatayan, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito, at sinabi nila sa kasulatan, at naniwala sila sa kasulatan at sa salitang sinabi ni Jesus. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, sa oras nga na ito, kami ay naghahangad na muli makatikim ng inyong kabutihan mula sa inyong salita. Magkaroon kami ng paglalim, ng pag-unawa, ng taas at lalim ng inyong biyaya. Nawa nga Panginoon, sa oras na ito ay samahan niyo kami sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu
sapagkat nalalaman namin na sa anumang abot ng aming makakaya o galing at talino ay hindi namin mabubuksan sa aming sariling lakas ang inyong katotohanan. Kaya't samahan niyo kami, Panginoon, at sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu ay buksan niyo ang aming mga puso, bigyan kami ng pananampalataya upang masilayan namin ang ningning ng inyong kaluwalhatian ng inyong biyaya sa mukha ni Jesucristo. Nang sa gayon, ang aming pananampalataya ay lalong mapalalim at ang pag-ibig namin sa iyo ay mapainit at magkaroon kami ng karagdagang pagpuri at pagsunod sa iyong mga kautusan. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito nga sa talatang ito na ating binasa ay sinasalaysay sa atin ni Juan ang isang pangyayari na siguro ay kilala na natin. Ito ay yung pangyayari na si Jesus nung pumunta siya sa templo ay nadatnan niya ang mga nagtitinda ng mga tupa, ng mga ibon at ito'y laging binabanggit na mayroong mga mamamalit ng salapi. At sa galit ni Jesus, ito ay kanyang tinaob at silang lahat ay sinuway. Sabi dito ay gumawa si Jesus ng lubid na panghagupit upang silang lahat ay itaboy papalabas ng templo. At ito ay naging kilalang salaysay sapagkat ito ay kakaiba na nakikita natin si Jesus na mayroong galit, nakikita natin si Jesus na zealous for the house of God. At kaya nga ito ay nagiging tumatatak sa isipan ng mga tao na isang salaysay. Isa sa mga siguro hindi alam ay na iba ang salaysay na ito. Ang John chapter 2, kung titingnan natin ay sinasalaysay na ito'y nangyari daw sa simula ng ministeryo ni Jesus. Ang lahat ng mga iba sa ebanghelyo ni Marcos, ni Lucas at ni Mateo ay merong paglilinis na nangyari sa pagtatapos ng ministeryo ni Jesus. Malapit na siyang ipako at siya'y pumunta sa templo. At maraming mga modern scholars na gustong pag-isahin ito at sabihin na parang imposible naman na 2 beses ito nangyari. Pero ito ang mas madaling pagsamahin na ito'y parehong totoo, ang salaysay ni Juan at ang salaysay ng iba, na ito'y 2 beses nangyari or at least 2 beses nangyari. At nangyari naman na sa simula ng pangangaral ni Jesus, hindi pa siya kilala at siya'y pumunta doon sa templo. At kaya makikita natin na hindi pa ganun kalaki ang reaksyon sa kanya. At maaaring siguro nung panahon na yon ay ito'y nakagulat sa mga tao sa templo, ngunit nanumbalik ang mga nagsasagawa nito. At kaya marahil paglipas ng 3 taon pa, sa 4th taon ng pagmiministeryo ni Jesus ay bumalik siya sa templo, nandun na naman ang mga nagtitinda at ginawa niya in very similar words at sa mga medyo pagkakapareho ng kanyang mga pagalit ay sinuway niya ulit yung mga nagtitinda. At kadalasan nga maliban sa dun sa factual na sigurong hindi alam ng mga tao tungkol dito, kadalasan ay ang aral lamang na kinukuha dito, ito ay nagpapakita sa atin ng sigasig ni Jesus para sa bahay ng Diyos. At ano ang mga usual na kukuning aral? Una, na dapat ang bahay ng Diyos ay panatilihing maayos, hindi marumi, hindi mukhang palengke, hindi nagtitinda, at siguro ang mga iba pa ay makita natin si Jesus na may sigasig sa bahay ng Diyos, gayahin natin ang kanyang kasigasigan, magkaroon din tayo ng ganung zeal for the house of the Lord. At siguro ang mga aral na ganito ay makikita naman natin na inaaprobahan ng banal na kasulatan, ngunit maaari nating suriin kung ito ba ang punto ni Juan. At sinasabi mismo ni Juan sa dulo ng kanyang aklat, sa John chapter 20 verse 30, ang layunin niya sa mga salaysay na kanyang isinama sa kanyang aklat. Sabi niya, marami pang ibang ginawa si Jesus, ngunit
itong mga nilagay ko dito, ang mga sinama ko dito ay aking isinulat o ay naisulat upang kayo ay sumampalataya na si Jesus ay ang anak ng Diyos. So ang punto ni Juan sa pagsasalaysay ng paglilinis ni Jesus ng templo ay na ikaw ay sumampalataya na si Jesus ay ang anak ng Diyos. At meron pang isang babanggitin si Juan doon din sa talatang iyon. Sinabi niya, ang layunin ay na ikaw ay sumampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos at na sa pananampalataya, ikaw ay maaaring makakamit ng buhay. At so ito yung isa pang bahagi ng pananampalataya na by believing, you may have life in His name. Ito ang nais na mangyari ni Juan sa pagbabahagi niya ng salaysay na si Jesus ay naglinis ng templo, na si Jesus ay nagalit sa paglapastangan nitong mga nagtitinda sa templo. Ang nais niyang maging resulta nito ay ang mga tao ay maglinis, ay magkaroon ng pananampalataya. Magkaroon ng pananampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos at na magkaroon ng pananampalataya na sumampalataya lamang sila kay Jesus, makakamit nila ang buhay. Ang tinutukoy dito ay ang buhay na walang hanggan. Hindi sinabi ni Juan na the purpose of this book, these things are written so that you will reform your worship. Or these things are written so that kayong mga sumasamba, ayusin nyo ang pagsasagawa nyo sa church. Ito ay mga ang siguro maiinam na ating mga maging layunin, pero sinasabi mismo ni Juan na ang kanyang layunin ay pananampalataya. Siguro yung pangalawang bahagi na sinabi ni Juan na kanyang layunin ang mas nahihirapan tanggapin ang maraming tao. Matagal nang pinapangaral ng mga Kristiyano, ng iglesia, ang mabuting balita ng Diyos na sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus, ang lahat ng sumampalataya sa Kanya ay makakatanggap ng buhay sa pamamagitan ng kapatawaran ng kanilang kasalanan. Ang kanilang kasalanan ay maaalis at ipagkakaloob sa kanila ang pagiging anak ng Diyos. Ito ang ebanghelyo na matagal nang ipinapangaral. Ngunit sa mga tao, mahirap itong tanggapin sapagkat ang likas na kanilang pag-iisip at maging sa atin siguro ay nananatili pa rin ang ganitong mga pagdududa. Bakit pananampalataya lamang? Bakit hindi na ako'y magbabayad? Na hindi na ako'y may ibibigay? Bakit hindi na ako'y magbabago ng aking mga gawa na maglingkod sa Diyos? Bakit hindi yun ang daan para ako'y magkaroon ng buhay? At sinasabi, sa pananampalataya, ikaw ay magkakaroon ng buhay. At ito ang nais ni Juan sa lahat ng mga ginawa ni Jesus. Sa dami ng mga pwede niyang isama, ito ang mga piling isinama ni Juan dahil gusto niya na maihatid tayo sa nakikita niyang pinakamahalaga na dapat mapuntahan ng lahat ng makasalanan, na sila'y magkaroon ng pananampalataya na ang buhay ay nandun lamang sa anak ng Diyos na si Jesucristo. At ito nga, kung susuriin natin ang salaysay na ito, ay ito actually nga ang punto na inihahatid sa atin. Ito isang mabisang paghihimok sa atin na sumampalataya tayo kay Jesus at maniwala tayo na sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, matatanggap natin ang buhay na walang hanggan. Sa puntong ito ng salaysay ni Juan, ang pagpapakilala kay Jesus ay sinabi sa John 1 na siya ay the Word who was with God and was God. At sabi sa John 1:14 that He was made flesh and dwelt among us. Maliban nun, siya ay pinakilala ni John the Baptist na siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. At ang nagkaroon na siya ng mga disipulo na naniwala sa Kanya, at siguro sa maaari nating isipin na ito pa lang ang naaabot ng kanilang mauunawaan. Ito ang Mesiyas, ito ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng ating kasalanan.
Pagdating dito, nakita nga natin yung nakaraang talata ay si Jesus nandoon sa isang kasalan kung saan nandoon ang kanyang ina. Dito sa talatang 12 ay kinakabit ito doon sa salaysay at sinasabi na pagkatapos ng kasalan, ay kasama niya ang kanyang ina, mga kapatid at ang kanyang mga alagad. Sila'y tumigil doon ng ilang araw. Sabi sa talatang 13, malapit na noon ang pista ng Pasko ng mga Hudyo, kaya't umakyat si Jesus patungong Jerusalem. At dito nga ay pumupunta na si Juan sa isang pangyayari na naganap daw noong Pasko ng mga Hudyo. Yung Pasko ay yung Passover, at ito ay yung pista ng mga Hudyo na kanilang ginugunita yung pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan noong Passover Lamb na noong nais silang iligtas ng Diyos mula sa pag-aalipin sa Ehipto at hindi sila pinapaalis ng mga nagbibihag sa kanila. Ito ang pinakahuling parusa na ibinigay ng Diyos sa Ehipto na ang lahat ng mga firstborn ay mamamatay. Ngunit may paraan para yung anghel ay hindi papatayin yung firstborn ng mga Hudyo. Ito ay kung sila'y maglagay ng dugo noong lamb sa kanilang mga pinto. At ito nga yung naging Passover lamb. At simula noon ay tinaguyod itong isang ceremony na kailangan nila ngayong gunitain ang pangyayaring ito upang kanilang kilalanin na ang Diyos ay nagpakita sa kanila ng ganitong pag-ibig na sila ay niligtas sa pamamagitan ng dugo. At ito ay laging kanilang kailangan ngayong gunitain. Kaya noong Pasko ng mga Hudyo at si Jesus ay isang Hudyo, umakyat si Jesus patungong Jerusalem. Dito nga ay nadatnan niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, mga tupa, mga kalapati at mga nagpapalit ng salapi na nakaupo. At dito na nangyari na dahil nakita ito ni Jesus, ay gumawa siya ng lubid at itinaboy niya lahat ng mga ito, itinaob niya ang mga mesa. At ang sinabi ni Jesus na dahilan kaya niya ito ginagawa at bakit siya nagagalit, alisin ninyo ang lahat ng ito, huwag ninyong gawing bahay pamilihan ang bahay ng aking Ama. Dito marahil nanggagaling ang pag-iisip ng marami na ang punto lamang nito ay na magkaroon tayo ng paggalang sa bahay ng Diyos at sa kanilang pag-equivalent ng templo, bahay ng Diyos, at siguro itong iglesia ay bahay ng Diyos o yung kapilya. Kaya ginagawa na minsan nagkakaroon ng ganoong pagiging kabusisi sa kaayusan sa loob ng bahay-sambahan o yung mga kapilya ng simbahan dahil ipinag-iisa nila na yung dating templo ay yung bahay ng Diyos ang tinutukoy. At lalo na dahil ginamit ni Jesus ang salitang bahay at ang kanyang sinasabi ay huwag ninyong gawing palengke o bahay pamilihan ang bahay ng aking Ama. At para bang ang nagiging pag-unawa nila ay na si Jesus ay nainis dahil magulo yung bahay at kailangan ito'y ayusin. Huwag gawing pagmukhang palengke, huwag lapastanganin yung bahay, kundi panatilihin na mukhang kagalang-galang ito. Pero ito ay makikita nating isang kulang na pag-unawa doon sa salaysay o doon sa nangyari kay Jesus. Una, kung ang ginawa ni Jesus ay nanggulo sa loob ng templo, hindi ba naguluhan yung loob ng templo? At tinaob niya yung mga mesa, naging makalat doon, tinaboy-taboy niya yung mga hayop. So hindi kaayusan ang layunin ni Jesus. Hindi yun ang kanyang pinaka punto lamang na gusto lamang niya maging maayos ang pagsamba. Ang nangyayari nga, madalas ay tumitigil tayo dahil ito'y templo at sa ating isipan ang templo ay bahay-sambahan. Kaya ang application nito sa atin
ay na tayo'y dapat maging maayos sa ating pagsamba. Ngunit, kung titingnan natin, ang lahat ng ito ay hindi nangyayari sa sambahan. At hindi na inayos niya at kinumpronta niya yung mga tao na sumasamba. At sabi, mali ang inyong pagsamba, kailangan nyo itong gawin ng tama. Kung titingnan natin, ang bahay na kanyang tinutukoy, na bahay ng Ama, ang laging pagtawag dito ng Diyos at maging doon sa pangalawang beses na nilinis niya ang templo, ay tinawag niya itong bahay dalanginan. At ito yung tinawag ng Diyos mula sa Isaiah, sinabi sa Mark, ito'y sinitas ni Jesus. Sa Mark sinabi, hindi ba nasusulat ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan? Pero ito ay ginawa niyong lungga ng mga magnanakaw. So yun yung kanyang paratang noon. At yung bahay na dalanginan, ang ibig sabihin, ito ang lugar para lumapit sa Diyos. At ito nga yung kanyang mga kinumpronta. Ang kanyang mga kinumpronta, kung titingnan natin, ay yung mga taong humahadlang sa mga tao na lumapit sa Diyos. Sila ay naglagay ng harang para sila'y makalapit. At yung paraan para sila'y mag-alay, ginawan nila ng isang layer at ginawan nila ng paraan para sila ay kumita. Na pinagkakitaan nila yung sacrifices at sila ngayon ay gumawa ng sistema na ang mga magsasakripisyo ay sa kanila bibili ng mga iaalay nila. At dito ang inaalis ni Jesus, ang kanyang tinataboy, ay itong mga nagbibigay ngayon ng impression na ang daan para pumunta sa Diyos ay kailangan nilang magbayad, kailangan nilang magbigay ng salapi, kailangan nilang dumaan sa harang na ito para sila ay lumapit sa Diyos. Kaya nga ang kanyang pinapaalis, alisin ninyo ang lahat ng ito. Ang kanyang sinasalungat, ang kanyang kinukontra dito ay ang presensya ng mga nagtitinda. Hindi lamang na sila ay masasama o na sila ay mga sinungaling, sila ay nandaraya, hindi yun ang punto ng kanyang paratang sa kanila, kundi hindi sila dapat nandoon. Wala dapat nandoon na mga nagtitinda. Dahil hindi dapat ginagawang bahay pamilian ang bahay ng aking Ama. At mas lalo natin ngang mauunawaan na hindi yung bahay o yung gusali ang mismong concern ni Jesus. Una, mamaya sasabihin niya, nung nanghingi ng tanda sa kanya, ang sinabi niya, gibain niyo yung templo. So, hindi yung templo ang kanyang gustong ingatan. Kundi, dahil nga kinikilala ni Jesus na ang templo ay tumuturo sa kanya, ang templo ay anino ng kanyang sariling gawa. Ang templo ay itinaguyod ng Diyos Ama upang ipakilala ang gagawin ni Jesus. Yun ang magiging mensahe mamaya na sinabi nga niya na ang tinutukoy niyang templo ay ang kanyang sariling katawan. So ang pagkakakilala ni Jesus ay siya ang tunay na kahulugan ng templo. Kaya't nung siya ay naging zealous for the house of God, he was zealous for his own name. Ang nangyayari ay yung templo ngayon na merong mga nagtitinda ay merong ibinibigay na kabalintunaan tungkol kay Hesukristo. Nagbibigay sila ngayon ng ibang mensahe tungkol sa daan patungo kay Jesus, kung patungo sa Diyos. Kung ang templo ay si Jesus at sinasabi ni Jesus na siya ang tanging daan para lumapit sa Ama at na ang kailangan lamang ay sumampalataya ka sa Kanya at lahat ng lumapit sa Kanya ay kailanman hindi niya itatakwil. At ang nangyayari sa mga ginawa nitong mga nagtitinda ay nagbibigay sila ngayon ng ibang mensahe. Ang templo, maraming ibang mga balakid. Hindi maaaring kung ano-ano lang, na hindi ka maaaring lumapit lang ng iyong sarili at ito ang kailangan mong daanan, ito ang kailangan mong ialay, kundi dahil sa kanilang kagustuhan na pagkakitaan itong sistema ng templo.
nagiging iba ang kanilang mensahe sa dapat na mensahe ng paglapit sa Diyos. Ang paglapit sa Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya. At kung ikaw ay lalapit sa Diyos, hindi ka itatakwil ni Jesus. At yun nga yung kanyang mensahe na siya yung templo, siya ang tanging daan para pumunta sa Ama. Ngunit itong mga taong ito ay ginagawang bahay pamilihan, yung bahay ng aking Ama. Kaya't yung kanila ngayong ginagawa ay nagtuturo ng ibang ibanghelyo. Nagtuturo ito ng tiwali na ibanghelyo. Kaya ganun na lamang ang sigasig ng Panginoon dahil sila'y nagtuturo ng daan na tungo sa kapahamakan. Itong mga tinitinda ng mga nagtitinda doon, yung baka, mga tupa, kalapati, ito naman ay makikita nating merong practical use, kaya't sila ay nagtitinda doon. Sinabi sa atin na ito ay pista ng ng Pasko, kaya't pumupunta sa Jerusalem ang mga Hudyo. Sila ay nanggagaling sa iba't ibang lugar at napaka-impractical naman kung sila ay may daladalang mga baka, mga kalapati para sa kanilang pag-aalay. Kaya sa isang banda, baka maaaring sabihin may naitutulong naman na serbisyo itong kanilang pagtitinda. Ngunit ito nga ang hindi pinayagan ni Jesus, hindi siya pumapayag na gawing tindahan o bahay pamilihan ang bahay ng kanyang Ama sapagkat ito ay naglilihis ng pagtuturo tungkol sa templo. Na ang templo ay bahay dalanginan, bahay na ang tanging daan para lumapit sa Diyos, magdala ng iyong mga panalangin. At ang mangyayari, ang naigagawa nitong mga nagtitinda ay naibibigay nila ang mensahe na ang kapatawaran para sa kasalanan ay maaari mong bilhin. Ito ay iyong binibili ng salapi at yun ang daan para ikaw ay mapatawad. Sa talatang 16, sinasabi na particular sinabihan niya yung mga nagtitinda ng kalapati. Ngayon, maaaring madaming dahilan bakit yung mga nagtitinda ng kalapati ang kanyang kinakausap. Ngunit isa sa mga maaaring dahilan ay kung titingnan niyo sa aklat ng Levitico, ang kalapati para sa instruction ng sacrifice ay ibinibigay sa mga mahihirap. Kapag ikaw ay hindi mo kayang magdala ng baka at hindi mo afford yung mga mas mahal na sacrifice, maaaring kalapati na lamang ang iyong i-sacrifice. At lalo nang yung mga nagtitinda ng kalapati ang nagbibigay ng harang sa mga mahihirap. At sinasabing ito ang kailangan nila ngayon na kailangan yung magbigay para sa inyong kapatawaran, ay mas lalo ngang nababaluktot ang mensahe ng Ebanghelyo na kailangan itong mga mahihirap ay merong ibigay mula sa kanilang sarili para sila ay mapatawad. Ngunit ang mensahe nga ng Ebanghelyo ay na ito'y ipinagkakaloob ng Diyos mula sa kanyang biyaya, hindi dahil ito'y nabayaran, hindi dahil sa kagalingan ninuman o kanilang kabutihan, kundi ipinagkaloob sa sinumang sumampalataya. Kaya't ang tinutukoy nga dito ng buong pangyayaring ito at ang sigasig ni Jesus ay nanggagaling sa kanyang sigasig para sa kanyang sariling pangalan. Siya nga ang kumikilala at siya mismo ang gagawa ng equivalence na siya yung templo. Siya yung tunay na kahulugan ng templo. At kaya siya ay masigasig na maingatan kung ano ang mensahe ng templong ito para sa mga taong lumalapit para mag-alay para sa kanilang kasalanan ay dahil maingat siya na ang kanyang pangalan, ang kaligtasan sa pamamagitan niya ay hindi makubli dahil dito sa kanilang ginagawa. Pagdating natin sa mga sulat ng mga apostol, kung maghahanap tayo ng kahit sino nagpakita ng sigasig
para sa ng ganitong klaseng zeal, ng kamukha ng ganitong galit sa paglilinis ng iglesia ng Diyos, ay ang naiisip ko lamang ay si Pablo sa mga taga-Galacia. At anong nakikita natin na kanyang pinaka-iniingatan at pinaka-ikinagagalit at kaya siya nagtataboy ng mga humaharang ng daan patungo sa kaligtasan ay dahil binabaluktot ang daan patungo sa Diyos. Ang daan patungo sa Diyos ay mula sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Yun ang tanging daan para tayo ay makatanggap ng buhay sa pamamagitan ng kapatawaran ng kasalanan. At ganun na lamang ang galit ni Pablo sa kahit sino na maglagay ng harang. Doon sa sinabi niya sa unang kabanata ng Galacia, na sinabi niyang kahit na anghelo, kahit kaming mga apostol ay magdala sa inyo ng ibang ebanghelyo, ay hayaan niyo siyang sumpain. Ganun din nung nangyari na si Pedro mismo ay sa kanyang aksyon ay nagbibigay ng ibang mensahe tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya dahil sa kanyang gawa ay sa Galatians chapter 2, dahil sa kanyang paglayo sa mga hentil para lamang katuwaan siya ng mga Hudyo. Dito ay pinaparating ni Pedro na kailangan ng pagtutuli, kailangan ng pagiging Hudyo para maging katanggap-tanggap sa Diyos. At ito din ay pinakitaan na si Pablo ay ganun na lamang ang sigasig para ito'y kalabanin dahil ito nga ay lumilihis doon sa daan ng katotohanan. Kaya kung titingnan natin ang pinakakatumbas nitong ganitong sigasig ni Jesus na kailangang linisin sa iglesia, ang kailangan ay ang pure preaching of the gospel. Kaya nga pagdating sa Belgic Confession, ito ang pinanghawakan ng Reformed churches. Paano mo makikilala ang iglesia? There is the pure preaching of the gospel. Kailangan ang pangangaral ng ebanghelyo ay manatiling busilak, manatiling dalisay. Kapag ito ay nahaluan, kapag ito ay nalihis mula sa katotohanan, maaaring hindi na mga mananampalataya ang nakikitipon at nakikinig doon. Kaya dapat ang ebanghelyo ng kaligtasan mula sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo, laging yun lamang ang itinataas sa pangangaral. At dito tayo maging masigasig. Dito natin ilagay ang ating yung init na kung gagayahin natin yung sigasig ni Jesus at na tayo ay magkaroon ng zeal for the house of the Lord, na tama ang paglapit ng mga tao sa Diyos. Ito ang pinakadapat nating ingatan, na ang lahat ng tao ay nagsumasampalataya kay Jesus, na sa pamamagitan ng pananampalataya sila ay makakatanggap ng buhay. Doon nga sa mga huling bahagi ng talatang ito naman ay kukwestiyonin siya ng mga Hudyo na ano ang kanyang karapatan na gawin ang paglilinis na ito. Sinabi ng mga Hudyo sa kanya, anong tanda ang maipapakita mo sa amin bilang dahilan para gawin mo ang mga bagay na ito? Maraming pagkakataon tayong makikita na sa iba-ibang ebanghelyo, kay Marcos, kay Lucas, kay Mateo at pati kay Juan, na nanghihingi ng tanda ang maraming mga Hudyo. At sa maraming pagkakataon ay si Jesus ay tumatanggi na magbigay ng tanda. Si Jesus naman ay madaming mga ginagawa din na mga himala, maaaring yun ang kanyang ituro. Isang beses nga sa Mateo ay nagsugo si John the Baptist kay Jesus na nagsabi, ikaw ba ang hinaantay namin? Ikaw ba ang Mesiyas? O kailangan namin maghanap ng iba? At si Jesus ay hindi tumanggi. At sinabi niya na tingnan mo ang mga ginagawa. Mayroong mga nagkakaroon ng pandinig, yung mga bingi, yung mga pilay ay nakakalakad. So, sinasabi niya na ito, mayroon naman akong ginawang mga tanda. Maaari kang sumampalataya doon. Sa talatang 18, sinasabi ang mga kumausap sa kanya ay mga Hudyo.
Maganda na sa puntong ito ating tandaan na yung tinutukoy ng mga Hudyo ay pag binabasa natin sa Book of John, minsan ay positive naman ang pagkakasabi, pero kadalasan kapag binabanggit the Jews ay hindi isinasama lahat ng mga Hudyo. Marahil ang tinutukoy ay yung mga Hudyo sa Jerusalem at particularly mga nagbibigay ng oposisyon kay Jesus. At maaari nating isipin particular ay yung mga namumuno sa kanila. So hindi lahat ng Hudyo, si Jesus ay Hudyo, yung mga disipulo, mga alagad ni Jesus ay mga Hudyo din. So hindi lahat ng Hudyo ay nagtatanong sa kanya, ano ang tanda? Kundi ang tinutukoy dito marahil ay yung mga namumuno sa mga Hudyo, yung mga pari, yung mga pariseo, yung mga eskriba, sila yung nagtanong sa kanya. Nanghingi sila ng tanda at kadalasan si Jesus hindi nagbibigay at sa pagkakataong ito, siya ay nagsabi ng isang bagay. Pero isa din itong pamamaraan ni Jesus na bilang kanya ding hatol sa mga hindi mananampalataya ay na magbibigay siya ng sagot at ito ay isang tunay na sagot, ngunit ito ay na may tabing, may takip para hindi nila maunawaan. Ito ay ginagawa ni Jesus bilang hatol din sa kanila na itinatago sa kanila ang katotohanan. At sinabi sa kanila ni Jesus, gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli kong itatayo. Ngayon sabi ng mga Hudyo sa kanya, itinayo ang templong ito sa loob ng 46 na taon at itatayo mo ito sa loob lamang ng 3 araw. Makikita natin na hindi sila sinserong naghahanap ng patunay mula kay Jesus. Sapagkat kung ito'y tunay na gawin ni Jesus, na yung templong tinayo ng 46 years ay giniba at tinayo niya, ay hindi ba nakakapaniwala naman na ito ay tunay ngang meron siyang karapatan, meron siyang autoridad na maglinis ng templo. So, may patunay naman talaga si Jesus na sinabi niya, kung gibain niyo yan, itatayo ko yan muli. At pero ipinapakita sa talatang 20 na kahit na merong binigay na sagot si Jesus, ay ito'y kanilang pinagdudahan. Hindi naman sila nagkaroon ng pananampalataya sa kanila, kay Jesus. Pero sinasabi sa talatang 21 na ang tunay na tinutukoy ni Jesus na templo ay ang kanyang katawan. At ang tinutukoy niya ay isang mas kamanghamanghang tanda. Hindi lamang na gibain yung templo, na yung mismong templo na nakatayo, kundi yung kanyang katawan. At kung itong mangyari nga na yung kanyang katawan ay siya'y mamatay, yun ang tinutukoy, at siya'y bumangon mula sa kamatayan, ito nga isang matibay na patunay na siya ay may autoridad na maglinis ng templo. Ngunit isipin din natin kung anong ibig sabihin nito. Paano nagkaroon ng koneksyon ngayon na kung siya'y mamatay at bumangon mula sa kamatayan, meron siyang autoridad na maglinis ng templo? Well, isa nga na nakatago sa kanyang sagot ay parang sinasabi ni Jesus, ako yung templo. Kung kaya ako merong karapatan na linisin at magdikta kung ano ang dapat na paglapit sa Diyos, kung ano ang tamang paglapit sa Diyos at kung ano ang hindi dapat ginagawa sa bahay ng aking Ama, ay dahil ako ang tunay na templo. Merong mga madalas na linya sa isang mga pelikula, yung mga hari na sinasabi, kahit na hari ka ay hindi ka maaaring maging above the law. Hindi ikaw nasa ibabaw ng batas. Pero sinasabi ng hari doon, anong sinasabi mo? I am the law. So sa pamamagitan ng pagsabi niya na ako ang hari, ako ang masusunod, at ako ang batas, bakit mo ako sinasabihan kung anong maaari kong gawin? At maaari nating tingnan na kamukha nito ang gustong iparating ni Jesus, na sinabi niya na siya yung templo. Sinong magsasabi sa akin kung anong pwede kong gawin
doon sa templo at kung ano ang pwede kong idikta na paraan para lumapit sa Diyos. Ako ang tunay na templo. Ako ang tunay na bahay ng Diyos, na tunay na pinananahanan ng Ama. Kung isipin natin, kung ang tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang sariling katawan, nung sinabi niyang, gibain ninyo itong templo, ang sinasabi niya ay, patayin ninyo ako. At ito ang kanyang tanda para sa mga Hudyo. Para sinabi niya na kayong mga hindi mananampalataya, kayong mga lumalapastangan sa templo, kayong mga pinagkakakitaan, ang pag-aalay sa Diyos, pinagkakakitaan ng mga mahihirap para sila ay pagkakitaan ng kanilang kagustuhan na mapatawad sa kanilang kasalanan. Kayong lahat, patayin niyo ako. At ako'y babangon muli at maipapakita ko sa inyo na tama lamang na linisin ko ang templong ito at aking sabihin kung ano ang daan tungo sa Ama. Kaya nga itong sinasabi ni Jesus, kaya ito naging patunay ng kanyang otoridad, ay dahil siya ang tunay na templo. Siya ang tunay na daan tungo sa Diyos. Ito'y mas maliwanag niyang sasabihin sa marami niyang mga pagtuturo sa mga susunod na kabanata, lalo na sa John chapter 14, kung saan sasabihin niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. At sa kanyang pagtuturo na siya ang daan, dito nga ay makikita natin na ito'y tungo sa layunin ni Juan. Kaya ito ibinabahagi sa atin ni Juan ay tungo sa kanyang pagtuturo na si Jesus ang dapat nating sampalatayanan, na siya ang anak ng Diyos at na sa pananampalataya sa Kanya, tayo ay makakatanggap ng buhay. Kaya't makikita natin, ito ay isang paglalahad sa atin, hindi bilang halimbawa na ating tularan si Jesus o hindi primarily para sa pagsasaayos sa ating worship, kundi sinabi mismo ni Jesus, ni John, na ang layunin ng salaysay na ito at nakita natin na ang mapupulot natin dito ay kung bakit karapat-dapat na bigyan natin ng pananampalataya si Jesus. Siya ang templo, siya ang tunay na daan para tayo makalapit sa Diyos at makapagbigay ng dalangin sa Kanya. Siya ang tunay na daan para ang kasalanan ay maalis. Kaya kung siya'y nananawagan at siya'y nagsabi na ito ang daan para tayo ay maligtas, na siya ang tanging daan para tayo magligtas, ay tayo sumampalataya sa Kanya at magkaroon ng katiyakan na sa pananampalataya sa Kanya, meron tayong buhay. Kaya nga, sa mga hindi pa sumasampalataya sa Panginoon, ay ito ang panawagan sa atin ng salitang ito. Dating sa inyo na ang Panginoon ay karapat-dapat na inyong bigyan ng pananampalataya. Kung meron mang humahad lang sa inyo, kung meron mang nagtuturo sa inyo ng ibang daan, at kung meron mang nagsasabi sa inyo na madami pa kayong kailangang ibigay o dalhin sa Diyos bago kayo maging katanggap-tanggap sa Kanya, ang pakinggan nyo ay ang salita ni Jesucristo mismo na sinasabi niyang, ang lahat ng lumapit sa akin ay hindi ko itatakwil. Kailanman hindi ko itatakwil. Dahil sa pamamagitan ni Jesucristo, mayroong lubusang bayad sa kasalanan. At kung ikaw ay sumampalataya sa Kanya, at ito ang kapitan mong bayad ng iyong kasalanan, maaari kang maging tiyak na ang lahat nga ng iyong kasalanan ay makakatanggap ng kapatawaran. At para sa atin na mga mananampalataya na, marami siguro sa atin dahil tayo ay mga mananampalataya na naghahanap tayo lagi, ano pa ba ang dapat ko idagdag? Sumampalataya na ako, naligtas na ako, ano yung grade 2? Ano yung susunod na hakbang? Hindi ba dapat turuan na ako tungkol sa aking pagsunod, tungkol sa tamang pagsamba, tungkol sa kaayusan sa bahay ng Diyos? Ang lahat ng ito ay tama, ngunit ito nga ang mas pinapamuka sa atin ni Juan, sapagkat kung nais natin na ang ating pagsunod ay maging katanggap-tanggap sa Diyos, kung nais natin ay ang ating pagsamba
ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. Kailangan lahat ng ito ay palagi at habang buhay magmula sa pananampalataya kay Hesukristo. Kung tayo ay naunang sumampalataya at ang mga sumusunod nating paggawa, ang sumusunod nating pagsamba ay nagmumula sa pagdududa, nagmumula sa takot, nagmumula sa pag-aagam-agam na baka hindi pa ako ligtas, baka kulang ang pananampalataya ko kay Hesukristo, kulang ang bayad na kasalanan na ibinigay ni Hesukristo. Ang nangyayari, ang iyong paggawa, ang iyong pagsamba sa Kanya ay nagmumula sa iyong kagustuhan na para bang dagdagan ang gawa ni Jesus. Nagmumula ito sa iyong para bang paniniwala na ang ginawa ni Jesus ay kulang pa at yung gawa mo ang tatapos ng kaligtasan. Yung pagsamba mo ang tatapos ng iyong kaligtasan. Ito'y para bang pag-apak sa ginawa ng Diyos. Itong tawag ni Pablo dito is to nullify the grace of God. Sabi niya sa Galatians chapter 2, I do not nullify the grace of God, for if righteousness is through the law, then Christ died for no purpose. Kaya nga, lagi nating at wag nating maliitin ang pananampalataya. Kanina nabanggit yung easy believism. Ito ay isang pinaka-weird na kamalian na nangyari sa kasaysayan ng theology. Isa sa mga pinakakakaibang pag nabasa nyo na masakit sa ulo na pananampalataya. Yun nga, ang pagkakaroon ng para bang ikaw ay lumapit lamang doon sa altar call, kung ikaw ay mag-repeat ng prayer na kanilang sinabi, at ikaw ay tiyak ng ligtas, at even na talikuran mo yun, kalimutan mo yun habang buhay, at ikaw ay hindi na magkaroon kahit kailan ng pananampalataya dahil ginawa mo yun isang beses, ikaw ay tiyak na ligtas. Yun yung easy believism. At yun ay isang matindingang kamalian na minamaliit o ginagawang ganun na lamang ang daan tungo sa kaligtasan. Ngunit, meron pang isang kamalian din na umusbong at nagkaroon ng tawag din dito ay ang easy obeyism. Ito ay para bang sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa batas ng Diyos, sa pamamagitan ng iyong paglilingkod. Ito ang daan para ikaw ay maligtas sa pamamagitan ng paggampan ng pagiging sincero sa iyong disiplina, sa iyong pag-attend ng church o sa iyong pagbabasa ng Biblia, sa iyong pagiging masigasig sa pananalangin. Ito ang daan para ikaw ay maligtas. At para bang sinasabi mo ang lahat ng bagay na iyon na mga gawa na may dungis pa rin ng kasalanan. Ang lahat ng iyon na kinakalagkad mo lang naman ng paa mo para magampanan ng mga iyon, lahat iyon ay sapat na para ikaw ay tumayo sa harap ng Diyos. Ito ay kaya nga dapat din itong pagtawanan na katotohanan, ang easy obeyism, na ang ginagawa nila ay mukhang sinasabi nila na hindi maaari na pananampalataya lamang o yung nag-pray ka lamang sa altar call o nagkaroon ka lamang ng minsanang pananalangin ay tiyak ka na sa iyong kaligtasan. So, merong ganoong pagtatama. Pero napunta naman sila sa isang matinding kamalian na nagdagdag sila ng kung ano-ano na para bang gusto nilang dagdagan yung gawa ni Kristo, at sa ganun na lamang na mga gawa, kahit na isama mo pa ang paggawa ng lahat ng kautusan ng Diyos, ng lahat ng umaten ka buong buhay mo, o manalangin ka buong buhay mo, at magbasa ka ng Biblia buong buhay mo, yun ay easy obeyism pa rin. Kung iyong tinitingnan na sa pamamagitan lamang ng pagsunod mo, ay ikaw ay magiging katanggap-tanggap sa harap ng Diyos, ay minamaliit mo ang kailangan para ikaw ay maligtas. Ang tanging daan para maalis ang kasalanan
ay sa pamamagitan ng kordero ng Diyos. Kaya nga, mali yung easy believism at yung easy obeyism. Dahil ang daan ay ang paghihirap, ang kamatayan ni Hesukristo. Dahil si Hesukristo ang namatay at binayaran niya yung kasalanan, kaya't yun ang pinakakailangan para ikaw ay maligtas. Walang madali dito. Si Jesus kinailangang sundin ang batas, kailangan niyang mamatay, pasanin ang lahat ng kasalanan ng kanyang mga hinirang upang ang sumampalataya sa kanya ay maligtas. Kaya ito ang dapat na linisin sa ating mga iglesia. Ito ang dapat na linisin sa ating mga buhay. Ang malinaw na ebanghelyo na ito ang tanging daan para lumapit sa Diyos. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Hesukristo. At ito ang nawa lagi nating pangahawakan sa ating buong buhay. Nang sa gayon, ang lahat ng ating pagsamba, ang lahat ng ating pagsunod sa batas ng Diyos, ito'y nagmumula sa ating pasasalamat at ito'y magiging mas katanggap-tanggap sa Diyos. Ito ang magiging daan para ito'y takpan ng Diyos ng dugo ni Hesukristo kung lahat ng ito'y ginagawa natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa iyong salita na itong talatang ito ay isang salaysay na kilala na sa amin, isang pangyayari sa buhay ni Jesus na nalaman na namin mula pa nung kami mga bata at maging nung iba sa amin siguro ay hindi pa kami mananampalataya ay nadinig na namin ang kwentong ito. Salamat Panginoon sa iyong pagtuturo, sa iyong pagtuturo sa amin kung paanong ang salaysay na ito ay nagpapakita na ang aming Panginoong Hesus ay dapat ng sampalatayanan namin ang kanyang otoridad na magsabi kung ano ang tamang daan para sumamba sa Diyos. Sampalatayanan namin ang kanyang pag-ibig na siya mismo ang magdurusa, siya ang templo na gigibain, ngunit siya ay handang pagdaanan ng lahat ng ito para sa mga makasalanan. Ito'y bayad ng kasalanan para sa kapatawaran ng mga sasampalataya sa Kanya. Nawa nga Panginoon, ito ay manatili sa amin na malinaw na ang aming buong buhay, ang lahat ng aming paggawa at aming pagsamba ay kailangang maugat sa pananampalataya sa iyo. Nang sa gayon, ang lahat ay aming isasagawa ng may pagpapakumbaba, hindi sa pag-angkin sa aming sarili na ito'y aming sariling kakayanan o aming sariling galing, kundi pasasalamat lamang sa iyong ginawa para sa amin. At nang sa gayon, ang lahat ng aming papuri sa iyo ay hindi namin kakapitan bilang dahilan ng aming kaligtasan. Lahat ng aming pagsunod sa iyo ay hindi namin iisipin na ito ang basehan ng aming kapatawaran, kundi ito'y ginagawa lamang namin sa aming kaligayahan at pasasalamat dahil niligtas mo kami sa pamamagitan ng dugo ni Hesukristo. Dalangin nga namin, Panginoon, na sa mga darating na araw, ang katotohanan ito'y manatili sa amin upang sa lahat ng aming ginagawa, maging sa pagkain, pag-inom, at sa mga munti naming ginagawa para sa iyo, para sa aming kapwa, ay ito'y mula sa pananampalataya na nagpapasalamat sa iyong biyaya. Aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen.